May mga hotel na kahit gaano karaming tao ang dumaan, may isang kwartong hindi kailanman ipinapagamit. Hindi dahil sira, hindi dahil may renovation, kundi dahil may nakatira roon na hindi dapat naroon. Ganito ang nangyari kay Nico. Gabi na nang makarating si Nico sa isang lumang hotel sa Tagaytay. Malakas ang ulan at halos hindi na makita ang kalsada dahil sa makapal na hamog. Hindi niya planong mag-check-in doon, na flat lang ang gulong ng sasakyan niya habang pauwi. At dahil mahina ang signal sa lugar, napilitan siyang maghanap ng matutuluyan. Ang hotel ay maliit lang. Lumang-luma ang itsura, pero malinis. Pagpasok niya sa lobby, napansin niyang kakaunti ang ilaw. Sa likod ng reception desk ay isang babaeng nasa edad 50. May vacant pa po? Tumango ang babae. Isa lang. Kinuha niya ang susi. Room 314. Habang inaabot niya iyon, biglang nagtanong si Nico. May elevator po ba? Meron. Tumigil ang babae. Pero wag po kayong gagamit ng hagdan sa third floor. Napangiti si Nico. Bakit po? Hindi sumagot ang babae. Tinitigan lang siya nito bago marahang sinabi. Kapag may narinig kayong kumakatok sa pinto mamayang gabi, huwag ninyong bubuksan. Pagpasok ni Nico sa kwarto, napansin niyang kakaiba ang hallway. Mahaba, tahimik, at halos lahat ng pinto ay walang numero. Isa lamang ang may nakasulat, 314. Pumasok siya at agad na isinara ang pinto. Pagod na pagod siya, nakahiga siya at ilang minuto lang ay nakatulog. 12:30 ng madaling araw nang magising siya. 3 katok. Dahan-dahan siyang bumangon, tumingin sa pinto. Tahimik, akala niya panaginip lang. Muli, mas mahina. Hello, walang sumagot. Lumapit siya sa pinto, pero bago niya ito mahawakan, narinig niya ang isang babae sa kabilang bahagi. Sir, nanlamig siya. Sir, tulungan ninyo ako. Hindi siya gumalaw. Naalala niya ang sinabi ng receptionist. Huwag mong bubuksan. Sir, mas malapit na ang boses. Buksan ninyo. Napatingin si Nico sa ilalim ng pinto. May anino. May taong nakatayo sa labas. Pero may mali. Walang paa. Ang anino ay parang lumulutang. Napaatras si Nico at biglang tumigil ang katok. Kinabukasan, tinanong niya ang receptionist tungkol sa nangyari. May babae po bang naka-check-in kagabi? Namutla ang babae. Wala. Baka po sa ibang kwarto. Umiling siya. Sir, kayo lang ang guest kagabi. Napatingin si Nico sa paligid. Sino po yung nasa labas ng pinto ko? Hindi sumagot ang receptionist. Sa halip, ibinaba niya ang tingin. Umalis na lang po kayo. Pero dahil hindi pa naaayos ang sasakyan niya, wala siyang choice kundi manatili ng isa pang gabi. Bago siya umakyat, sinabi ng receptionist, kapag may tumawag sa telepono mula sa room 314, huminto siya. Huwag ninyong sasagutin. 2:00 ng madaling araw, nagising si Nico dahil sa tunog ng telepono. Napaupo siya. Tumunog ulit. Tiningnan niya ang telepono. Walang caller ID. Nanginginig ang kamay niya nang iangat niya ang receiver. Pero bago niya ito masagot, tumigil ang ring. Ilang segundo ang lumipas. Muli itong tumunog. Sa pagkakataong iyon, sinagot niya. Hello, walang nagsalita. Tanging mabigat na paghinga. Hello? At pagkatapos, narinig niya ang sarili niyang boses. Nico, huwag kang lalabas.
Napatayo siya. Sarili niyang boses iyon, pero hindi niya iyon sinabi. Mula sa hallway, biglang may narinig siyang yabag. Papalapit, huminto sa tapat ng pinto at may bumulong. Late ka na. Tumakbo si Nico papunta sa bintana. Binuksan niya ito. Sa ibaba, nakita niya ang parking lot. May ilang sasakyan at may isang babae na nakatayo sa gitna ng ulan. Nakatingin sa kanyang kwarto. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. May bagong mensahe galing sa isang unknown number. Binuksan niya. Huwag kang tumingin sa baba. Nanigas siya. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa bintana. Wala na ang babae sa parking lot, pero may nakita siyang kamay sa salamin. Nasa likod niya. Napalingon si Nico. Walang tao. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin. Pero iba na ang hallway. Mas mahaba, mas madilim, at lahat ng pinto ay may numero na. 311, 312, 313. Humakbang siya. 314. Huminto siya. Dahil nasa likod niya ang pinto ng sarili niyang kwarto. 315. Hindi niya yon nakita noong unang gabi. At mula sa loob ng kwarto, may narinig siyang kumakatok. Pagkatapos, isang babae ang nagsalita. Sir, pamilyar ang boses. Boses iyon ng receptionist. Sir, tulungan ninyo ako. Tumakbo si Nico pababa. Pagdating niya sa lobby, walang receptionist, walang ilaw, walang tao. At ang front desk ay nababalutan ng makapal na alikabok. May isang lumang logbook sa ibabaw nito. Binuksan niya. Nandoon ang mga pangalan ng mga guest. Taon, buwan, petsa, hanggang sa nakita niya ang pinakahuling entry. Nico Santos, Room 314, August 22, 2026. Napaatras siya, ngunit ang pinakamasama, ang petsa sa ilalim ng pangalan niya ay hindi check-in date. Check-out, ika-22 ng Agosto, 2026. Ngayon ang araw na iyon. Tumakbo siya palabas ng hotel, pero paglabas niya, wala na ang parking lot, wala ang kotse niya, wala ang kalsada. Tanging makapal na hamog ang nasa paligid at sa gitna ng hamog, may isang babaeng nakatayo, nakasuot ng lumang hotel uniform, nakangiti. Sir, napaatras si Nico. May vacant pa po at biglang bumukas ang lahat ng bintana ng hotel. Sa bawat bintana, may mga taong nakatingin sa kanya. Lahat sila ay maputla, lahat sila ay nakangiti, at lahat sila ay sabay-sabay nagsalita. Matagal ka na naming hinihintay. Kinabukasan, may isang motorista ang nakakita sa lumang hotel. Sarado ang gusali, walang receptionist, walang guest, at matagal nang abandonado ang lugar. Pero nang dumaan siya sa harap nito, napansin niya ang isang bagay. Sa third floor, may isang ilaw na nakabukas. At sa bintana ng room 314, may lalaking nakatayo, nakatitig sa labas, nakangiti. At nang dumaan ang motorista, marahang kumaway ang lalaki, si Nico. Simula noon, sinasabing kapag malakas ang ulan sa Tagaytay at may taong nagkamaling maghanap ng matutuluyan malapit sa lumang hotel, may maririnig siyang boses sa reception desk. May vacant pa po. At kapag tinanong niya kung anong kwarto, ang sagot ay palaging pareho.
Room 314.